Naku po, SSS President Rolando Makasait uminit ang ulo sa isang tanong sa naganap na SSS Stakeholders Forum. Hindi daw bobo ang taga-SSS. Ano kayang tanong ito at bakit apektado ang SSS President Rolando Makasait? Yan ang ating tutunghayan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Sa katatapos lamang po na SSS Stakeholders Forum na ginanap po sa Legazpi City, Albay noong July 30, no? Mga nakaraang araw po ay isang katanungan po mula po sa partisipante ang nagpainit ng ulo sa SSS President and CEO Rolando Makasait. At tela ba sinabi niya talaga na hindi bobo ang taga-SSS. Ano kaya ito mga ka-vlogs? Mamaya-maya pag-uusapan natin yan at ipapanood natin sa inyo ang nasabing video. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa katatapos nga lang na SSS Stakeholders Forum na ginanap sa Legazpi City, Albay last July 30, 2024 mga ka-vlogs. At meron nga isang scenario sa open forum kung saan merong isang katanungan from the participant ang nagpainit po ng ulo dito sa SSS President and CEO Rolando Ledesma Makasait. Narito, panoorin natin mga ka-vlogs, no? Panoorin nyo po hanggang sa dulo at kayo na ang bahala kung tama ba ang sagot ng SSS President, kung naaayon ba doon sa katanungan at dapat bang ikagalit niya yung tanong na yon. Narito, panoorin muna natin. Just want to ask po kasi parang present issues po siya with another state insurer, yung financial health po ng mga katulad po ng organization din po nyo. I just want parang assurance lang din po sa amin na naguhulog. Ano po ba yung financial health na natin? Like, are we, kasi po yung PhilHealth, just for example, na-plug po ito dati ni Kong Stella Kimbo na parang depleting na po sila. Then, yung pala may surplus funds po sila. Paano lang po yung parang assurance lang po sa amin na naguhulog na yung SSS po, hindi po ito mamamatay on the certain years lang po. Yun lang. Hindi ko masyado naintindihan yung tanong ninyo eh. Ang sinasabi nyo, ang financial health ng SSS, iyo, teacher ka ba? Teacher ka ba? Ano? Masters ka? Saan ka nag-masters? Saan? Sa Bicol University po. Kaya nagtatanong ka yung financial health. Estudyante ka ba? Kaya nagtatanong ka. Picture mo na kami, ha? Sino pa gusto? Estudyante ka? Iho, ganito. Ako teacher. Nagma-masters ka sa Bicol University. Believe ka sa mga teacher mo. Believe ka, no? Gusto ko sabihin sa'yo, teacher ako sa University of the Philippines sa UP Diliman. Nagtuturo rin ako ng masters. Dati. Ayaw ko na sabihin sa'yo kung saan ako nag-aaral. Pero pwede mo i-google, Rolando Makasait, malalaman mo kung saan ako nag-aaral. Okay? I-google mo. Makikita mo kung saan ako nag-aaral. Sigurado ako,
Sa tingin ko, mas maganda yung kwalifikasyon ko sa mga teacher mo. Ay, hindi, ka-level lang pala, ka-level. Saan ako nag-aaral? From UP and Columbia University. Saan yung Columbia University? Sa New York po. Sa New York. Ako Advanced Management Program. Harvard po. Sa Harvard ako nag-aaral. Gusto ko lang malaman mo na hindi kami bobo sa SSS. Ha? Ang financial health ng SSS ay sobrang galing. For the last 67 years, tuloy-tuloy kami nagbabayad ng benepisyo. Ang binabayaran ng benepisyo ay 230 billion a year. Wala pang paltos ni minsan. May konting delay. Alam niyo na, sinabi ko nga 45 million kayo, 8,000 lang kami. So sometimes nadidelay, no? Kaya wag kayo mag-alala. Ang SSS po ay nasa tamang kamay. Lalo na po yung mga executives na naandyan po, sobrang talino ng mga yan. At hindi lang sila matatalino po, even a tinge of rumor na may corruption sa amin, wala kayong naririnig na gano'n. Sana naman po. So ayun mga ka-vlogs, napanood nyo po kung saan tinanong lang naman ng participant ng nasabing SSS Stakeholders Forum ang financial stability, ang kung gaano ka-stable ba ang financial ng SSS para assurance sa atin na mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS na hindi talaga ito malulugi, hindi ito mamamatay, no? Yun po yung gustong tiyakin ng nasabing participant mga ka-vlogs. At sa tingin ko naman, no, ang response kasi ng SSS President medyo para sa akin hindi tugma doon sa katanungan kasi ang gusto lang naman malaman ng nasabing participant ang kung gaano katatag, gaano katibay, kung gaano nga ba ka-strong yung foundation ng financial stability ng SSS. Kung napanood nyo po yung video kung saan-saan na napunta ang kasagutan, for me, hindi naman po siguro kasali sa kasagutan kung saan ka nag-aral, kung saan ka nag-masteral, kung ano yung educational background nyo na taga-SSS. Di ba po mga ka-vlogs? Parang I feel bad doon sa nagtanong. Medyo ako yung napahiya, no? Kahit nanood lang ako, pero medyo ako napahiya, no? Doon sa taong nagtanong na yon, no? Ano kaya yung feeling niya doon sa mismong event na yon, na sabihin na pinagmamalaki yung mga educational background ng mga SSS executive. Well, kung talagang matibay yung inyong mga educational attainment dyan, kung talagang nanggaling kayo sa mga prestihiyosong mga universidad doon sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, bakit hindi niyo po malutas-lutas ang ilang mga suliranin ng SSS? Bakit hindi nyo nga matapos ang pag-aaral dito sa second tranche 1,000 pension increase kung talagang maibibigay pa ba ito or hindi na? Bakit hindi nyo maibabalik yung SSS UMID na suspendido, SSS ID na suspendido, na alam nyo naman na kakailanganin ng mga SSS member at ilan pang mga problema, no, sa pag-claim ng benefits? Ang katanungan lang naman is gaano katibay, kung saan-saan na nga yung kasagutan humahantong, no? So for me, it's not good na answer, no? Para kasing ang dating sa akin ay talagang napaka presko, no? Talagang pinagyayabang nyo pa kung saan kayo nag-aaral at hindi kayo mga bobo. Alam namin hindi kayo mga bobo kasi mga executives nga kayo, so matatalino kayo. Alam na niyan ng mga tao, kaya no need na po na ipangalandakan na hindi kayo bobo, mga matatalino kayo. Alam na yan ng mga tao, no?
medyo ano lang, for me lang naman, opinion ko lang naman to, hindi ko nagustuhan yung sagot sa tanong. Simple lang naman ang sagot sa tanong na yun, no? I-explain nyo lang naman na talagang matibay, di ba? Kasi the last year, 2023, for the past 67 years, 2023 is pinakamataas na net income ng SSS, no? Gross income ng SSS. Ganun lang naman yun. So, na kayong pupunta-punta pa sa mga Harvard, mga university, mga masteral nyo, hindi naman nakakatulong yan sa pagbibigay ng benepisyo. Hindi naman yan nakakatulong sa paglutas ng suliranin ng mga miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kayo mga ka-vlogs, no? Ano ang opinion nyo regarding sa video na yan, no? Tugma ba yung sagot ng SSS President doon sa katanungan? Karapat-dapat ba talaga na ipangalandakan yung mga pinag-aralan nila? No? Tama ba talaga na sabihin hindi sila bobo, mga matatalino sila? No, ano pa ang opinion nyo regarding sa issue na ito mga ka-vlogs? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. At pakilakipan yung buong pangalan at kung taga saan kayo mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking channel, pwedeng-pwede, i-click nyo po ang ating super thanks button na nasa baba. Dahil kung mag-avail kayo ng ating super thanks button, kung magko-comment kayo, maha-highlight po yan mga ka-vlogs, mauuna pong mababasa ang inyong mga komento. And kung gusto nyo maging miyembro, of course, andyan ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Priority din po yung mga komento nyo. At of course, maraming badges dyan na available sa ating join button. Sana naging gabay ang video na to. Kito paano ay napag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang ating notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.